Maganda, mabait at mapagbigay, tatlong salitang madalas iugnay kay Ivana Alawi. Pero sa kabila ng yaman, kotse at mga ari-ariang kaya niyang ipakita kahit kailan, kapansin-pansin na bihira niya itong i-flex. Hindi dahil wala, kundi dahil mas pinili niya ang privacy, seguridad at pagpapahalaga sa pamilya kaysa sa ingay ng pagpapakita. Sa video na ito, aalamin natin kung paano nagsimula si Ivana, paano niya binuo ang yaman mula showbiz, YouTube, endorsements at negosyo, at kung bakit kahit nasa rurok na siya ng tagumpay, mas pinipili pa rin niyang manatiling simple at low-key. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa like muna ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Ivana Alawi ay ipinanganak noong Disyembre 25, 1976. May dugong Moroccan ang kanyang ama at Pilipina ang kanyang ina. Hindi siya lumaki sa marangyang buhay at wala rin siyang koneksyon sa showbiz noong nagsisimula pa lang siya. Tulad ng maraming ordinaryong tao, dumaan siya sa panahong hindi malinaw kung saan siya dadalhin ang mga pangarap niya. Kilala siya ngayon bilang isang pinakasikat na Filipina celebrity at YouTube queen, pero bago yon, isa lang siyang simpleng dalaga na nagsikap makahanap ng lugar sa industriya. Hindi madali ang simula dahil wala siyang pangalan, wala siyang backer at hindi agad siya napapansin. Kailangan niyang magsimula sa pinakamababa at maghintay ng tamang pagkakataon. Karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at tiyaga na kalaunay naging susi sa pag-angat ng kanyang career. Ang unang pasok ni Ivana Alawi sa showbiz ay sa pamamagitan ng Starstruck, isang reality talent search kung saan siya unang nasilayan ng publiko. Hindi siya nanalo at hindi rin siya umabot sa huling yugto ng kompetisyon. Pero ang exposure na nakuha niya roon ang naging susi para makilala siya ng mga tao sa industriya. Sa puntong iyon, malinaw na nagsisimula pa lang siya at wala pang kasiguruhan kung may magbubukas na oportunidad pagkatapos ng palabas. Matapos ang Starstruck, hindi agad dumating ang malaking proyekto. Nagsimula siya sa maliliit na roles at supporting appearances sa television. Dahan-dahan niyang binuo ang pangalan niya, walang shortcut, walang instant fame. Ang karanasang iyon ang nagturo sa kanya ng disiplina at tiyaga, at kahit hindi agad nagbunga ng yaman o kasikatan, ito ang naging pundasyon ng career na kalaunay lalakas pa ng tuluyan siyang pumasok sa YouTube. Sa puntong ito ng kanyang career, malinaw na ang YouTube ay isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng kita ni Ivana Alawi. Batay sa industry standards at laki ng kanyang audience, tinatayang ang kinikita niya sa YouTube ay nasa 1 milyon hanggang 3 milyon piso kada buwan, depende sa dami ng uploads at performance ng mga videos. Sa loob ng isang taon, ang estimated revenue mula sa YouTube pa lamang ay maaaring umabot sa 12 milyon hanggang 30 milyon piso. Mahalagang linawin na walang inilalabas na opisyal na figure si Ivana tungkol sa kanyang YouTube earnings. Ito ay estimated earnings lamang base sa dami ng kanyang viewers at subscribers. Ngunit sa laki ng kanyang subscriber base, consistent na milyon-milyong views at mataas na engagement, hindi ito nakadepende sa isang viral moment, kundi sa sistemang matagal nang gumagana. Sa madaling salita, ang YouTube revenue ni Ivana ay nasa level na hindi na pang side income. Isa na itong pangunahing pinagmumula ng yaman niya, malaki, tuloy-tuloy at patuloy na lumalawak habang nananatili ang interes ng publiko sa kanyang content. Bukod sa YouTube, isa pang malaking haligi ng kita ni Ivana Alawi ay ang endorsements. Sa puntong ito ng kanyang career, hindi na siya basta influencer na kinukuha para sa one-time post. Isa na siyang premium endorser na may malawak na reach at matibay na tiwala mula sa masa, dalawang bagay na pinakamahalaga sa brands. Batay sa industry estimates at karaniwang bayad sa top-tier Filipino vloggers at celebrities, ang isang integrated brand endorsement sa vlog ni Ivana ay tinatayang nagkakahalaga ng 500,000 hanggang 2 milyong piso kada campaign, depende sa haba ng exposure, exclusivity, at kung one-time or long-term ang kontrata. May mga pagkakataong mas mataas pa ito kapag multi-platform ang saklaw, YouTube, Facebook at iba pang social channels. Kung pagbabasehan ang dalas ng kanyang brand collaboration sa loob ng isang taon, tinatayang ang kabuuang kita niya mula sa endorsements ay maaring umabot sa 20 milyon hanggang 50 milyon pesos annually at sa mga peak years, posibleng mas mataas pa. Mahalaga ring tandaan na ang endorsement income ay kadalasang mas malaki at mas mabilis pumasok kumpara sa ad revenue dahil ito ay kontrata-based at hindi nakaasa sa views lamang.
Ang dahilan kung bakit mataas ang value niya sa brands ay simple. Epektibo ang exposure. Kapag nag-endorse siya, hindi ito tunog pilit or scripted. Natural itong isinasama sa kwento, kaya mas tinatanggap ng audience. Resulta nito, mas mataas ang conversion at kapag mataas ang conversion, mas handang magbayad ang brands ng premium. Sa madaling salita, ang endorsements ay hindi na dagdag lang sa kita ni Ivana. Isa na itong pangunahing income stream na kayang makipagsabayan at minsan ay lumalamang pa sa kinikita niya sa YouTube. Pinagsama ang dalawang ito, malinaw kung bakit patuloy na lumalaki ang kanyang yaman kahit hindi siya araw-araw nasa telebisyon. Habang unti-unting lumalawak ang kanyang kita, isa sa mga pinaka-practical na desisyong ginawa ni Ivana ay ang pag-invest sa real estate. Ayon sa mga ipinapakita niya mismo sa kanyang vlogs, mayroon siyang pangunahing tirahan sa Quezon City, isang maluwag at tahimik na bahay na nagsisilbing sentro ng kanilang pamilya. Hindi ito basta bahay lang, makikita rito ang maayos na sala, malawak na garden, swimming pool, at pati home gym na bahagi ng kanyang araw-araw na routine. Bagamat walang opisyal na presyong inilalabas, tinatayang mataas ang halaga ng ganitong uri ng property base sa lokasyon at features. Ngunit higit sa halaga, malinaw na ang bahay na ito ay simbolo ng stability, isang pundasyon na hindi basta naapektuhan ng uso o views. Bukod sa pangunahing tirahan, nabanggit din sa ilang interviews na may mga condo units si Ivana sa Metro Manila. Hindi ito ipinapakita ng detalyado at hindi rin fine flex, ngunit malinaw ang layunin, investment at long-term security. Tahimik pero strategic, isang indikasyon na ang yaman niya ay may direksyon, hindi lang display. Hindi lang sa camera umiikot ang mundo ni Ivana, bukod sa showbiz at YouTube, malinaw na may mga negosyo at investments siyang pinapasok. Hindi niya ito detalyadong ibinubunyag pero ayon sa mga pahayag at galaw niya, may business partner siya at may mga income streams na hindi nakadepende sa views or acting projects. Isa sa pinakamahalagang assets niya ay ang digital platforms, YouTube channels, brand pages at content library na patuloy na kumikita kahit walang bagong upload araw-araw. Ito ang klase ng yaman na tahimik pero matatag at indication ng long-term mindset. Sa puntong ito ng kanyang career, maraming nagtatanong kung magkano na talaga ang kabuuang yaman ni Ivana Alawe. Bagamat walang opisyal na net worth declaration, base sa pinagsama-samang kita niya mula sa YouTube, endorsements, showbiz projects at investments, maraming industry observers ang naglalagay ng kanyang estimated net worth sa pagitan ng 300 milyon hanggang 600 milyon pesos. Ang halagang ito ay hindi biglaang naipon, kundi resulta ng maraming taon ng tuloy-tuloy na kita at matalinong pagdedesisyon. Malaking bahagi ng estimation na ito ay galing sa kanyang digital income. Kung ang YouTube ads pa lamang ay tinatayang umaabot sa 12 milyon hanggang 30 milyon kada taon, at ang endorsements ay maaaring umabot ng 20 milyon hanggang 50 milyon pataas taon-taon. Malinaw na malaki ang cash flow na dumadaan sa kanya bawat taon. Kapag idinagdag pa ang showbiz income, negosyo, at real estate investments, mabilis mabuo ang ideya kung paano lumalaki ang kabuuang halaga ng kanyang yaman. Mahalagang tandaan na ang net worth ay hindi lang pera sa bangko. Kasama rito ang bahay, condo units, sasakyan, negosyo at digital assets. At sa kaso ni Ivana, kapansin-pansin na hindi niya pineflex ang lahat ng ito. Mas pinili niya ang low-key na pamumuhay at privacy. Kahit malinaw na nasa antas na siya ng yaman, na bihira lang maabot. Sa madaling salita, ang estimated net worth niya ay hindi lang sukatan ng kita, kundi patunay ng sistemang binuo niya isang kombinasyon ng kasipagan, timing at disiplina sa paghawak ng pera. Sa kabila ng lahat ng ari-arian at negosyo, paulit-ulit na binibigyang diin ni Ivana na ang tunay niyang priority ay ang pamilya. May mga bahay na inilalaan para sa kanila at malaking bahagi ng kanyang kinikita ay napupunta sa family support, mula sa araw-araw na pangangailangan hanggang sa medical needs. Hindi ito madalas ginagawang content pero malinaw sa kanyang mga pahayag na ang yaman ay may layunin. Magbigay ng seguridad at ginhawa sa mga taong mahalaga sa kanya. At dito mas lalong nagiging malinaw na ang tagumpay niya ay hindi lang personal kundi kolektibo. Kahit malinaw na mayaman, ari-arian at mamahaling sasakyan si Ivana Alawe, kapansin-pansin na bihira niya itong ipakita.
Hindi ito dahil sa pag-iingat lang, kundi dahil sa prinsipyo. Para sa kanya, mas mahalaga ang privacy at seguridad ng pamilya kaysa sa papuri ng publiko. Alam niyang habang mas lantad ang detalye ng yaman, mas mataas ang risk. Hindi lang sa kanya, kundi sa mga mahal niya sa buhay. Kaya imbes na gawing content ang luho, mas pinipili niyang ipakita ang simpleng pamumuhay at mga kwentong relatable sa masa. Sa ganitong paraan, nananatiling grounded ang imahe niya at mas tumitibay ang koneksyon niya sa mga taong sumusubaybay sa kanya. Kapag nagustuhan niyo naman ang kwento ni Ivana Alawi, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood!